Kumusta mga kapatid? Sumainyo nawa ang kapayapaan ni Jesus. Maligayang pagdating sa aming channel ng panalangin at pananampalataya. Bago natin simulan ang makapangyarihang pagmumuni-muni na ito, ihinihiling ko sa iyo na mag-like at mag-subscribe sa channel upang ang salita ng Diyos ay maabot ang higit pang mga puso. At sabihin sa akin sa mga komento, kung sa palagay mo ay tinatawag ka ng Diyos sa isang misyon ngayon, sumulat ng may pananampalataya, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon, ihanda mo ang iyong puso dahil ito na ang pagkakataon para makipag-usap sa Panginoon, magpasalamat, magtiwala at humingi ng tulong sa Kanya sa nagsisising puso at mga kaluluwang bumaling sa Panginoon. Sinisimulan namin itong gabing panalangin ng proteksyon para sa iyong mga anak na humihiling sa kapangyarihan ng banal na Trinidad at sa pamamagitan ng Birheng Ina na gumagabay sa amin sa landas na ito ng pagsusumamo at pagtitiwala. Panginoong Diyos ng walang katapusang kabutihan at awa, kami ay nakatayo sa harap mo na may pusong pagod sa pagbubulong-bulungan at pagrereklamo. Gaano kadalas tayo mas nakatuon sa kung ano ang kulang sa atin kaysa sa kung ano ang naibigay na sa atin? Gaano kadalas nating hinahayaang maglaho ang pasasalamat sa harap ng maliliit na paghihirap sa araw na ito? Ngunit ngayon, Panginoon, nais naming matutong magpasalamat sa iyo sa lahat ng bagay. Dahil sa pasasalamat na natagpuan namin ang iyong buhay na presensya, mahal na Ama, turuan mo kaming patahimikin ang aming mga labi sa harap ng kawalan ng pasensya at buksan ang aming mga puso sa papuri. Naway ang aming mga salita ay hindi na maging mga tinik ng kawalang kasiyahan at maging mga bulaklak ng pagkilala sa iyong katapatan. Inaalalayan mo kami sa gitna ng mga kapighatian at ginagabayan kami ng iyong malakas na kamay. Naway ang bawat paghinga ay isang gawa ng pasasalamat. Ang bawat bukang liwayway ay isang tahimik na himno ng pag-ibig. Panginoong Jesus, gaano kadalas kaming nagreklamo tungkol sa krus na aming pinapasan. Nalilimutan na sa pamamagitan ng krus kami ay naligtas. Ituro sa amin na makita ang katumbas na halaga ng pagdurusa upang maunawaan na kahit sa sakit ay may misteryo ng pag-ibig na nagpapadalisay sa amin. Naway ang ating mga panaghoy ay mapalitan ng panalangin at ang bawat luhang inialay ay maging isang pagpapala sa ating lupain. Banal na Espiritu, mang-aaliw, hiningahan mo kami ng kaloob ng kasiyahan. Iligtas mo kami sa lason ng kawalan ng pasasalamat na dumi-dumi sa puso at nagdudulot ng pagkabalisa sa kaluluwa. Naway ang iyong presensya ay magturo sa amin na mamuhay ng may katahimikan, na kinikilala na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. I-renew sa amin ang pagnanais na makita ang kagandahang nakatago sa mga simpleng bagay at purihin ka kahit na tila madilim ang mga araw. Panginoon, tingnan mo ang aming bayan. Gaano kadalas naliligaw ang mga tao sa pamamagitan ng reklamo, panghihina ng loob, at kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, Panginoon, kami ay sumisigaw para sa isang bagong biyaya sa lupaing ito. Ilabas sa amin ang diwa ng pasasalamat at pagkakaisa. Naway ang mga taga-Brazil at ang lahat ng mga tao sa mundo ay matutong lumuhod na hindi bumulong-bulong, kundi magpasalamat. Diyos ng kapayapaan, turuan mo kaming makita ang iyong mga pagpapala na nakatago sa araw-araw na buhay. Kapag ang tinapay ay simple, naway makilala natin ang himala ng probisyon. Kapag ang araw ay mahirap, naway madama natin ang kaloob ng paggawa. Kapag ang katahimikan ay mabigat, naway marinig namin ang iyong maingat na tinig na tumatawag sa amin upang magtiwala.
Naway palitan ng papuri ang reklamo, at naway ang pusong nagpapasalamat ang maging dambana kung saan ikaw ay nananahan. Panginoon, gugustuhin mo, maaari mo kaming pagalingin mula sa pagkabalisa na nagmumula sa kawalan ng pasasalamat. Pagalingin mo kami, Panginoon, mula sa mga paghahambing na nakawin ang aming kagalakan, mula sa mga pag-iisip na nagpapadama sa amin ng pagkakamali, mula sa pagkabulag na pumipigil sa amin na makita ang kabutihan na nakapaligid sa amin. Nais naming maging mapagpasalamat ng mga kaluluwa na kumikilala sa iyo sa lahat ng bagay. Bigyan mo kami ng bagong puso, simple at kontento, Ama, ng mga awa. Ibuhos mo sa amin ang kaloob ng pananampalataya na tumatanggap ng lahat ng bagay, ng pag-asa na umasa sa lahat ng bagay, at ng pag-ibig sa kapwa na nagbabago sa lahat ng bagay. Naway, sa halip na magreklamo tungkol sa kung ano ang ating kulang, tayo ay marunong magbahagi ng kung ano ang mayroon tayo. Gawin mo kaming instrumento ng pagkakasundo sa gitna ng pagkakabahabahagi, ng kapayapaan sa gitna ng alitan, ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Panginoon, naalala namin ang mga salita ni San Pablo. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Naway may ukit sa ating kaluluwa ang katotohanan ito. Kahit na inaanyayahan tayo ng mundo na maghimagsik, kahit na ang balita ay nagdadala ng takot, nais nating ipahayag ang Panginoon ay naghahari at walang nakatatakas sa kanyang kapangyarihan. Naway ang kumpiyansa na ito ay maging kalasag na nagpoprotekta sa ating mga puso mula sa kapaitan. Tapat na Diyos, hindi mo kami pinababayaan. Kapag ang luha ay dumarating, inaaliw mo kami. Kapag pinabigat kami ng kamalian, pinatawad mo kami. Kapag ang kaluluwa ay nawala, akayin mo ito pabalik sa landas ng katotohanan. Paanong hindi kami makapagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa labis na pag-ibig? Ipagkaloob sa amin ang kaloob na kilalanin ang iyong kabutihan sa bawat detalye at masaksihan ang iyong katapatan sa lahat ng nagdududa. Panginoon, kapag nawalan kami ng lakas, paalalahanan kami na tumingin sa krus. Dito makikita natin ang pinakadakilang dahilan upang magpasalamat, ang iyong walang pasubaling pag-ibig. Naway matunaw ang lahat ng reklamo bago ang misteryong ito ng pagsuko. Turuan mo kaming pagsamahin ang aming mga kalungkutan sa iyo upang ang bagong buhay at kapayapaan ay sumibol sa aming lupa. Banal na Espiritu, hipuin ngayon ang mga pusong pinatigas ng patuloy na pagrereklamo. Naway tumagos ang iyong liwanag sa mga tahanan na may marka ng bulungan at hindi pagkakaunawaan. Ibalik ang mga pamilya, Panginoon, at ibalik sa kanila ang kaloob ng pag-uusap, pakikinig at pagmamahal. Naway ang pasasalamat ang maging wika ng bawat tahanan at kapayapaan ang bunga ng panloob na pagbabagong ito. Panginoon ng buhay, nais naming matutong magpasalamat kahit na sa mga pagsubok dahil alam namin na sa kanila ay gumagawa ka para sa aming pabor. Naway ang mga disyerto ng pag-iral ay maging mga paaralan ng pananampalataya at ang mga bagyo, mga pagkakataon para sa pagtitiwala. Turuan mo kaming kilalanin ang iyong presensya kahit sa katahimikan ng mga pagkaantala at purihin ka sa hindi pa namin naiintindihan. Amang walang hanggan, tingnan mo ang Brazil at lahat ng bansa. Ibuhos mo sa amin ang isang bagong diwa ng pasasalamat at pag-asa. Naway tumigil na ang mga pagkakabahabahagi, pagbubulong-bulungan at mga pagkakasala, at naway magkaisa ang iyong bayan sa isang puso na nagpapahayag, purihin ang Panginoon, na gumagawa ng mga kababalaghan sa aming gitna. At ngayon, Panginoon, itinatalaga namin ang aming papuri sa iyo.
Nawa ang ating mga salita ay maging mga himno ng pagsamba at ang aming mga saloobin, mga handog ng pasasalamat. Naway bumalik ang kapayapaan sa aming lupain, hindi bunga ng mga pangako ng tao, kundi bilang kaloob ng iyong espiritu. Sapagkat kapag ang puso ay nagpapasalamat, nagbubukas ang langit at ang iyong pagpapala ay bumaba sa amin. Panginoon, sa harap ng iyong banal na presensya, kinikilala namin na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pusong nagpapasalamat. Kapag huminto kami sa pagbubulong-bulungan at nagsimulang bulay-bulayin ang iyong mga gawa, napagtanto namin na nasa amin na ang lahat ng kailangan namin, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya at ang iyong paglalaan. Sa makatuwid, nais naming purihin ka, hindi lamang kapag maayos na ang lahat, kundi pati na rin sa mga unos, dahil alam namin na maging sa kanila ay nananahan ang iyong soberanong kalooban. Diyos ng walang hanggang kabutihan, hinihiling namin sa iyo, ibalik ang aming tingin. Naway itigil na natin ang pagtingin sa mga paghihirap bilang mga parusa at simulang tingnan ang mga ito bilang mga landas tungo sa espiritual na paglago. Naway ang bawat kapighatian ay maging isang paanyaya sa pagtitiwala at bawat balakid isang pagkakataon upang masaksihan na ikaw ay tapat. Turuan mo kami, Panginoon, na magpasalamat kahit hindi namin nauunawaan ang iyong mga gawa. Panginoong Hesus, kung gaano kadalas ang aming dila ay mabilis magreklamo at ang aming puso ay nagtatagal sa pagpupuri. Ipagkaloob mo sa amin ang kapangyarihan sa aming mga salita upang ang mga pagpapala ay magmula sa kanila at hindi mga sumpa. Naway matuto tayong gawing panalangin ang bawat pag-ungol at ang bawat reklamo sa pamamagitan. Naway makita sa atin ng mundo ang isang tao na nagpupuri kahit sa gitna ng mga pagsubok at kilalanin dito ang tanda ng tunay na pananampalataya. Ama ng lambing, gaano kadalas nating nakakalimutan ang mga biyayang natanggap na natin. Kami ay pinalaya, pinagaling, minahal, ngunit humihingi pa rin kami ng higit pa na parang hindi sapat ang inyong pagmamahal. Ngayon, gusto lang naming sabihin, salamat Panginoon! Salamat sa buhay, sa pamilya, sa aming pang-araw-araw na pagkain, sa pananampalatayang nagpapanatili sa amin. Turuan mo kaming magpasalamat bago humingi at magtiwala bago umunawa. Espiritu Santo, hininga ng buhay, i-renew sa amin ang kaloob ng papuri. Ang magpasalamat ay hindi pagtanggi sa sakit, ngunit ipahayag ito bilang bahagi ng ating pagtubos. Naway ang ating pasasalamat ay maging isang gawa ng pananampalataya, isang deklarasyon na ang Panginoon ang may kontrol. Alisin mo kami mula sa espiritual na lamig at pasiklabin sa loob namin ang apoy ng banal na pag-ibig upang ang bawat pintig ng puso ay maging isang tahimik na awit ng pasasalamat. Panginoon, naway hindi na mahawa ang aming mga reklamo sa kapaligiran na aming tinitirhan. Naway ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig ay magdulot ng kagalingan, kaaliwan at pag-asa. Ang aming tahanan, aming trabaho, aming komunidad, naway ang lahat ng mga lugar na ito ay mamarkahan ng iyong kapayapaan, ang bunga ng mapagpasalamat ng mga puso. Kung saan may bulungan noon, sana ay umalingaw-ngaw na ang papuri. Tapat na Diyos, kapag tinitingnan namin ang kasaysayan ng sangkatauhan, nakikita namin na ang bawat reklamo ay lumayo sa amin mula sa iyo at bawat pasasalamat ay naglalapit sa amin sa iyong puso. Ganito ang nangyari sa disyerto kasama ng mga tao ng Israel at gayon din sa atin ngayon.
Kaya nga, hinihiling namin, huwag mong hayaang bulagin kami ng kawalan ng pasasalamat, ni ang pagbubulong-bulungan ay ilayo kami sa pangako. Bigyan mo kami ng mga mata upang makilala ang iyong mga tanda at isang dila upang ipahayag ang iyong kabutihan. Panginoon, pagalingin mo ang aming mga pusong nasugatan sa mga paghahambing. Gaano kadalas namin nararamdaman ang mali, nalilimutan na ang iyong katarungan ay perpekto. Gaano kadalas kami inggit sa magandang kapalaran ng iba, nalilimutan na ang bawat isa ay may kakaibang landas sa iyong mga mata. Palayain mo kami, Panginoon, sa pasanin na ito at bigyan kami ng magaan na pasasalamat. Naway matuto tayong mamuhay ng kontento sa bawat sitwasyon, gaya ng itinuro sa atin ni Apostol Pablo. Mahal na Ama, hinihiling namin sa iyo ang kapayapaan ng aming bansa. Nakikita natin ang napakaraming tinig ng kawalang kasiyahan, napakaraming pagkakabaha-bahagi at bulungan. Ngunit ngayon, ipinapahayag natin ng may pananampalataya, ang Panginoon ang ating kapayapaan. Naway ang kapayapaang ito ay ipanganak muna sa loob ng bawat puso at lumaganap sa bawat lungsod, bawat tahanan, bawat pinuno. Nawa ang Brazil at lahat ng mga tao ay matutong magpasalamat at magpuri upang mabuksan sa atin ang langit. Panginoon, alam mo kung gaano kami nagdurusa kapag ang aming mga puso ay nagsasara sa reklamo. Ang kaluluwa ay bumibigat, ang pag-asa ay nawawala, at ang pananampalataya ay nanlamig. Ngunit kapag kami ay nagpapasalamat, may nagbabago sa loob namin. Ang liwanag ay muling nagniningning, ang aming mga espiritu ay muling isilang, at nararamdaman namin ang iyong pagmamahal na umalalay sa amin muli. Turuan mo kami, Panginoon, na piliin ang landas ng pasasalamat kahit na dinadalaw kami ng panghihina ng loob. Banal na Espiritu, turuan mo kaming magpasalamat sa mga di nakikitang kaloob, para sa pagtitiis na natutunan sa pagdurusa, para sa pagpapakumbaba sa pagkawala, para sa pagtitiwala sa paghihintay. Ilang grasya ang nakatago sa mga sakit na hindi natin maintindihan. Ipakikita mo sa amin na walang-walang kabuluhan kapag inaalok ng pagmamahal. Nawa ang lahat ng pagdurusa na naging papuri ay magdala ng kapayapaan sa aming lupain at kaluwalhatian sa iyong pangalan. Panginoon, sinabi mo, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapalang ito, Panginoon. Naway umiyak tayo ng may pag-asa at hindi ng may pag-aalsa. Naway ang mga luha ngayon ay maging binhi ng kagalakan bukas. At pagdating ng aliw, naway aming malaman na ang iyong kamay ang nagpahid ng aming mga luha, amang walang hanggan. Marami ngayon ang nabubuhay ng walang kapayapaan dahil nabubuhay sila ng walang pasasalamat. Ang pusong nagrereklamo ay hindi nasisiyahan, ngunit ang pusong nagpapasalamat ay nananahan sa iyo. Naway akayin kami ng katotohanan ito pabalik sa iyong altar. Nais naming ialay sa iyo ang hain ng papuri, ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng iyong pangalan. Naway maging isang Eukaristiya ang ating bansa, isang bayan na namumuhay sa pasasalamat. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa hindi mo pagsuko sa amin. Kahit nagrereklamo kami, patuloy mo kaming minamahal. Kahit kailan, kapag nagdududa kami, nananatili kang tapat. Naway ang hindi natitinag na pag-ibig na ito ay magturo sa atin kung ano ang tunay na pasasalamat.
Naway malaman natin kung paano sabihin, Panginoon, pinupuri kita kahit na walang pag-unawa. Sapagkat ang pananampalatayang nagbibigay ng pasasalamat ay ang pananampalatayang nagpapalit ng lahat sa biyaya. At ngayon, Diyos ng kapayapaan at awa, itinatalaga namin sa iyo ang mga bunga ng panalangin ito. Naway ang papuri na aming itinataas ngayon ay umangat sa iyong trono gaya ng nakalulugod na insenso. Naway ang hamog ng iyong pagpapala ay bumaba sa amin, na nagpapanumbalik ng mga bagbag na puso at ibalik sa aming lupain ang kaloob ng kapayapaan. Sapagkat kung saan may pasasalamat, naroon ang presensya ng Diyos. Panginoon, habang sinisimulan namin ang bagong bahagi ng panalangin, ibinabaling namin ang aming mga puso sa iyo, ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at kaaliwan. Alam namin na ang tunay na pagpapagaling ay hindi nagmumula sa mga salita ng tao, ngunit mula sa tahimik na hawakan ng iyong espiritu. Sa makatuwid, binubuksan namin ang aming mga kaluluwa sa iyo at hinihiling, halika Panginoon, at ibahin mo sa pasasalamat ang lahat ng sakit. Pagalingin ang mga lumang sugat na nagrereklamo sa atin at sa kanilang lugar. Sumibol ang papuri na nagdudulot ng paglaya, Ama ng kabutihan. Gaano kadalas tayong nagdadala ng mga nakatagong hinanakit, mga alaala na nagpapabigat sa ating kaluluwa at pumipigil sa atin na makita ang mabuti. Ngayon, Panginoon, nais naming ibigay sa iyo ang bawat mapait na alaala, bawat salitang masakit, bawat pagkabigo na nagpait sa amin. Kunin ang lahat sa iyong mga kamay at ibahin ito sa isang pagpapala. Naway sumibol ang mga bulaklak ng pagpapatawad at kapayapaan mula sa mga sugat na ito. Panginoong Hesus, ikaw na humipo sa mga kitongin at nagpagaling ng mga bulag, hipuin mo ang bawat isa sa amin ngayon. May mga sugat na hindi nakikita ng mga mata, ngunit ikaw lang ang nakakaalam. Pagalingin ang nakalimutang puso, ang pagod na espiritu, at ang katawan na nagdurusa sa katahimikan. Turuan mo kaming magpasalamat kahit sa pagdurusa, dahil alam namin na ang iyong biyaya ay nahayag sa kahinaan, banal na espiritu. Halika kasama ang iyong kapangyarihang makapagpapanumbalik at ibuhos sa amin ang kaloob ng espiritual na kagalakan. Naway palitan ng kagalakan ng pananampalataya ang kalungkutan ng mga reklamo. Mabaha nawa ang ating panloob na pagkatao ng katiyakan na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At naway tayo na pinalakas ng katotohanan ito ay lumakad sa kapayapaan kahit sa gitna ng mga pakikibaka. Panginoon, tingnan mo ang mga nabubuhay na nakakulong sa pagkabalisa, natatakot sa bukas na pinangungunahan ng kawalan ng katiyakan. Ilan ang nagrereklamo dahil sa takot at ilan ang nawawalan ng kapayapaan dahil hindi sila nagtitiwala. Ibuhos, Panginoon, ang iyong espiritu ng pagtitiwala. Turuan mo kaming magpahinga sa iyo at magpasalamat sa bawat bagong araw. Dahil ang bawat bukang liwayway ay patunay na may mga plano ka pa rin ng pagmamahal para sa amin, Amang walang hanggan. Pagalingin mo ang aming mga dila sa lason ng pagbubulong-bulungan. Gaano kadalas mas nakakasakit ang ating mga salita kaysa sa mga sugat na ating nararamdaman. Naway linisin ng banal na espiritu ang ating mga labi upang ang mga salita lamang ng buhay ay magmumula sa kanila. Naway matuto kaming buuin ang aming sinasabi, pagpalain sa halip na hatulan, at ipahayag ang iyong kabutihan sa gitna ng mundong napakaraming nagrereklamo. Panginoon, naway maabot din ng panalangin ito ang mga pamilyang namumuhay sa hindi pagkakasundo. Kung saan may mga reklamo, hayaang pumasok ang pasasalamat. Kung saan may pagtatalo, hayaang pumasok ang kapatawaran.
Kung saan may lamig, pasukin ang pag-ibig. Ibalik ang mga tahanan, Panginoon, upang ang kapayapaan ay manahan sa ilalim ng bawat bubong. Naway ang bawat pamilya ay maging isang dambana ng papuri at ang bawat pagkain isang gawa ng pasasalamat para sa iyong pang-araw-araw na pangangalaga. Diyos ng mahabagin, ibuhos mo ang iyong kapayapaan sa mga dumaranas ng kahirapan sa pananalapi. Gaano karaming mga puso ang nagdadalamhati sa kawalan ng trabaho, sa kakulangan ng tinapay, sa naipon ng mga utang. Panginoon, hinihiling namin sa iyo, buksan mo ang mga pintuan ng kabuhayan, ngunit higit sa lahat, buksan mo ang aming mga puso sa pasasalamat. Naway matuto kaming kilalanin ang iyong pangangalaga kahit nakakaunti ang mga mapagkukunan. At bepurihin ka bago pa man makita ang himala. Panginoon, gaano kadalas kaming humihingi ng kagalingan ng katawan, ngunit nakakalimutang humingi ng kagalingan ng kaluluwa. Pagalingin mo kami, Panginoon, mula sa inggit, galit, kawalan ng pasensya, pagmamataas, at kawalan ng utang na loob. Hugasan mo kami ng iyong dugo na tumutubos at i-renew sa amin ang diwa ng kababaang loob. Naway mamuhay kaming nakipagkasundo sa iyo at sa aming mga kapatid, at sa gayon ay makita naming muli ang iyong kapayapaan sa aming lupain. Banal na Espiritu, i-renew ang mga bagbag na puso. Kapag ang mundo ay tila hindi makatarungan, turuan kaming tumingin sa krus. Kung ang oras ay tila humahaba, turuan mo kaming magtiwala sa iyong kalooban. At kapag ang katahimikan ay tila mabigat, turuan kaming makinig sa iyong malumanay na tinig na nagsasabing, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Naway ang katiyakang ito ay magdala sa atin ng katahimikan at baguhin ang ating pagkabalisa sa papuri. Panginoon, nais naming magpasalamat sa iyo ngayon para sa lahat ng nabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin. Gaano karaming mga pagpapala ang hindi napapansin, kung gaano karaming mga biyayang natatanggap natin nang hindi natin namamalayan. Salamat, Panginoon, sa mga araw na hindi kami nagkaintindihan, ngunit nagtiyaga. Salamat sa mga panalangin na tila hindi nasagot, ngunit dininig sa iyong panahon. Lahat ay biyaya, lahat ay regalo, lahat ay pag-ibig. Mahal na Ama, tingnan mo ang iyong bayan na nagdurusa sa kawalan ng kapayapaan. Ang mundo ay sumisigaw para sa katarungan, ngunit nakakalimutan ang pasasalamat. Ituro mo sa amin, Panginoon, na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa loob ng bawat pusong nakipagkasundo sa iyo. Naway ang iyong simbahan na lumaganap sa apat na sulok ng mundo ay maging instrumento ng pakikipagkasundo na nagpapahayag na ang pasasalamat ay nagbubukas ng langit at nagdudulot ng iyong awa sa mga bansa. Panginoong Hesus, bago ang iyong eucharistikong presensya, nais naming patahimikin ang aming mga reklamo at pakinggan ang iyong puso. Nawa ang parehong pag-ibig na ibinigay sa altar ay magturo sa atin na mamuhay sa pag-aalay. Naway paalalahanan tayo ng bawat komunyon na higit na magpasalamat at humiling ng kaunti. Naway ang iyong tunay na presensya sa banal na sakramento ay maging mapagkukunan ng aming kapayapaan at aming ligtas na kanlungan sa mga oras ng kapighatian. Mga kapatid ko kay Kristo, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong manatili sa sandaling ito ng pananampalataya at pakikipag-isa. Bago magsara, buong kababaang loob kong itatanong, pindutin ang like button sa ibaba. Ang simpleng kilos na ito ay sa katunayan isang gawa ng ebanghelisasyon. Sa tuwing magkiklik ka sa like, nauunawaan ng YouTube na ang panalangin ito ay kailangang maabot ang mas maraming tao at sa gayon,
Sama-sama nating ginagawa ang salita ng Diyos na umalingaw-ngaw sa maraming tahanan na naghahatid ng kaaliwan, pagpapagaling at pag-asa. Ibahagi din ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, pamilya at sa mga grupong nilalahukan mo. Hindi namin alam kung sino sa sandaling ito ang kailangang makarinig ng salita ng kapayapaan at paghihikayat. Ang iyong pagbabahagi ay maaring sagot sa tahimik na panalangin ng isang taong wala ng lakas upang magpatuloy. Inaanyayahan din kita na iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin dito sa mga komento. Ang channel na ito ay isang espiritual na kanlungan, isang permanenteng prayer tent kung saan ang bawat intensyon ay inilalagay sa harap ng Diyos. Walang kahilingang napakaliit o sakit na labis na hindi matatanggap ng Panginoon. Sumulat ng may pananampalataya at magtiwala na bago ka pa man mag-type, alam na ng Diyos kung ano ang ninanais ng iyong puso at bilang tanda ng iyong buhay na pananampalataya, isulat ang pariralang ito ng pagsuko sa mga komento. Panginoon, turuan mo akong magpasalamat upang ang iyong kapayapaan ay manahan sa akin. Kapag maraming puso ang nagpahayag ng parehong katotohanan ng sama-sama, magbubukas ang langit at dumarami ang biyaya. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa channel na ito ngayon at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, magiging bahagi ka ng dakilang panalangin pamilya na ito na nagtitipon araw-araw upang hanapin ang presensya ng Diyos. Sa bawat bagong video, ang banal na espiritu ay magsasalita sa iyong puso at ang iyong pananampalataya ay lalakas. Dito walang manunood, may mga sumasamba. Walang distansya, may komunyon. Ang channel na ito ay umiiral upang maging isang dambana ng patuloy na panalangin, kung saan ang pusong pagod ay nakatagpo ng kapahingahan, ang mga nagdadalamhati ay nakatagpo ng kaaliwan, at ang nasisiraan ng loob ay nakatagpo ng bagong pag-asa, tumayo ng matatag, patuloy na maniwala. Ang kapayapaang hinahanap-hanap natin ay nagsisimula sa bawat kaluluwang nagpapasalamat. Ano tandaan do, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Tayo ay natipon na, tayo ay titipunin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.